Greetings. Biglang sabihin po nito ay magsaya, be joyous, magalak sa umaga po nito para sa ating Panginoon. At again, sa ating patuloy na pag-aaral, we come now to the last part, the last chapter ng 1 John. Po ay sa ating pag-aaral ay ating makikita na merong tatlong bagay, tatlong test na makikita kung talaga ang isang nagsasabi na siya ay Kristiyano o mananampalataya. Kaya muli ating buksan ang ating text, 1 John chapter 5 verse 1 hanggang verse 5. Habang tayo po ay nakatutok sa ating text na ito, as we began our study in the 1 John, ay balikan po natin yung mga napag-aralan po natin kung ano yung objective ni John. So, there are different objectives that the Gospel of John. Yung Gospel kasi ni John ay iba yung sinasabi po doon, na doon ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Dito sa 1 John ay sinasabi niya na tayo po ay meron ng tunay na buhay o meron tayong buhay na walang hanggan. That's why this epistles has written to know that we have eternal life. Meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya nagpapasalamat po kanina because sa ating Sunday school ay nagbigay sa akin ng kagalakan because tinalakay po natin yung kasalanan, kung paano po tayo makakaalis po doon, paano na-solve yung malaking problema ng isang katauhan. Isang kababalaghan po yun, isang mystery na tayo po ay nakaalis po doon. Kaya sa timing na mapag-aralan po muli natin po yun. Para at least maalis ang kayabangan ng mga tao regarding with that. Kasi pilit na sila po ay nakikisali, inaangkin ang glory ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga gawa na makakulagpos sa kanilang kinalalagyan. Sa ating pag-aaral ay mati-check natin kung talagang tunay po ang ating pananampalataya. So John wrote these epistles that we might know that we have eternal life. Lagi po yun yung purpose na kasulatan po ito. At pinanggit po yun doon in 1 John chapter 5 verse 13. Tayo po'y manalangin ng sandali at kami po Diyos nagpapasalamat muli sa biyaya ng iyong kakakilaan, sa iyong kabanalan, sa iyong pagiging Diyos, na kung saan bilang mananampalataya, bilang mga tinangi mo, bilang mga makasalanan, ay nararapat mo na sa pagkakataon po ito ay makaharap ka po namin ng mayroong kabanalan sa pamamagitan po ni Kristo na aming Panginoon. Salamat po sa pagkat ay binigyan niyo po kami
ng katiyakan. Buhay na ito Diyos sa pamamagitan ko. Dalahin ko po na paspasan ko ninyo ang mga pangunawa. Lalo po sa mga nakikinig sa aming online those people na wala pa kay Kristo. Sana nagamit po ito para sa kanila. Lalo na po sa mga nandito rin maging kagalakan na pag-aaral po namin po ito. Nakita po namin po Diyos na taglay-taglay po namin na pagkakuhan na lang po. Kaya maraming salamat muli sa oras na ito. Pangalain sa pangalan ng Jesus. Amen. So, makikita po natin throughout these epistles, sa kabuuan po nito ay there are things kung saan ay binanggit o provide para lang tayo ay magkaroon ng ebidensya. Right? Kasi ang ebidensya, pwede mong sabihin, ay, ako din, anak ng Diyos. Mananampalataya din ako. All people, ay sinasabi ng ganyan. Diba? Kasi ayaw nilang, bakit ikaw lang ba? Ako din. Hindi lang ikaw yung binigyan ng ganyan. Kami din. So, people always saying na meron din kami. Hindi lang tayo mga Kristiyano. Hindi lang tayo na ay pumunta sa simbahan. Right? So, in this epistle, John mention the kind of things na kung saan yung ebidensya na provide po dito that you are truly a Christian or even a truly child of God. Madali lang naman sabihin po yun na ako'y anak din ng Diyos. Maraming nagsasabi po yan. But this evidence saan ay nagbibigay po sa atin and we are possess these things, this kind of evidence. Kasi mahirap makisama, let's say, Kristiyano unbeliever, though there is a gap. Hindi magkakasundo po yan. Lalo na sa harapan po ng Diyos. Kaya nga ang mga mananampalataya, kahit saan sila, sino man sila, galing sila sa ibang simbahan, nagkakaroon po tayo ng isang ebidensya na tayo ay mga Kristiyano because we are in line. Isa lang yung ating patutunguhan, isa lang yung ating mga binibigkas para tayo ay magkakasama. Di ba? Sinasabi po natin, ang Panginoon po namin, si Kristo, ang aming tagapagligtas. So, with that, we possess that kind of fellowship ng bawat Kristiyano. Kaya madidetermine natin kung talagang sino po sila at sino-sino po sila. That's why we possess the fellowship with the Father and the Son. Yun po sa nakaraan natin pinag-aralan. I think 1 John chapter 3 verse 10. Nandun po yun. So, one of the evidence. So, with this time, there are several na lang. Kasi ito yung dapat natin makita. Pagkamat tatlo lamang po siya na pagsubok sa mga Kristiyano na talagang ikaw ay meron kang tangan-tangan na buhay na walang hanggan. And we know that. No? Alam natin, meron tayong buhay na walang hanggan. And that's the promise of the Scripture. Kasi kung hindi mo tangan-tangan yan, what's the sense? Parang nasa dati pa rin tayo. Samba dito, samba doon. Ganda. Kung wala kang tangan-tangan nun, so, anong magbibigay sa'yo ng pag-asa para gawin ito, gawin na ang
bagay. Okay, gagawin mo ito kahit sabihin po natin na may mga disturbances ay gagawin ko ito. Dahil mayroong bagay na nagbibigay po sa atin. Right? Merong katunayan na nagbibigay po sa atin ng kagalakan at ng pag-asa. Kaya ang tao, kapag walang pag-asa, ay hindi niya gagawin ng mga bagay nila. Wala po siyang hangarin na gawin ito because wala naman. Kung titignan ko, gawin ko man o hindi, ganyan ang mangyayari. But to us, as a Christian, meron tayo nun. Kaya nga nandito po tayo, whatever the situation is. Okay? Arangan man ako ng mga bagay na ito, I will be there. Pupunta ako doon. Maglingkod para sa Panginoon. And it's the evidence na meron tayo nito. That's why John ay binigay niya yung 3 lamang para at least meron ka nito at hangarin po natin ito. Mapalitan po natin yung mga bagay na akala po natin. Ito na yung palatandaan na meron ang buhay na walang ganyan. Pagsisimba ko ng mundo, makapagsimba man ako o hindi, okay lang. No? Parang hindi makatwiran. Diba? Kasi lahat naman ng tao, whether Christian or non-Christian, ay nakakapagsimba sila ng Sunday. So parang parehas lang. Kung yun ang natin magiging batayan, bilang isang Kristiyano, parang walang distinction. Hindi natin madidistinguish. Kaya nga ang tao, hindi nila nadidistinguish. Hindi nila nakikita yung authentic, yung sigurado, o yung original na pagkakilanlan ng bawat isa po sa atin. So, there are 3 tests for authentic Christianity. Diba? Sa palagay natin, paano natin masusukat ang mga Kristiyano na kung talagang tunay at sapat ang kanilang pananampalataya? Ang una po dyan ay yung sukat ng ating pananampalataya. Bagamat, alam po natin, iniyahan po tayo ng saving faith. Kung wala po yun, talagang hindi tayo maliligtas. Ibig lang sabihin, binigyan ka ng kakayahan o kaliwanagan na makilala mo si Kristo bilang tagapagligtas na namatay. Di ba? Lahat ng tao, o even to those sa mga Kristiyano, meron din nila ito. Diba? Pero ano yung nilalim po? No? Pero para sa atin, yung particular belief in Jesus. Kung naniniwala sila kay Kristo, right? Tayo din, naniniwala po tayo. Naniniwala ka ba kay Kristo? Yeah. Of course. As? Yun yung tanong. Sa kanila, kung naniniwala ko kay Kristo, diba? Na mabuting tao or a good teacher. But for us, sabi ng John chapter 5 verse 1 sa ating text, ang sino man na sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo at ipinanganak ng Diyos. Right? At ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig na naman sa anak. Now, ang sabi po dito, ang sino man na naniniwala at sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo. What is Christ? Diba? Na-define po natin po yan dyan sa ating pag-aaral. We know that Christ means is the Messiah. Siya yung tagapagligtas. May mga diferensya kasi. Kilala nila si Jesus. Pero hindi nila alam na siya pala yung tagapagligtas. Kasi kung alam nila
na siya yung tagapagligtas. Hanapin ito kasi ito yung problema ng bawat tao ay naghahanap ng kaligtasan. Kaya nga may mga simbahan, kaya may mga religion. At purpose po nun ay para makita at malaman kung paano sila maligtas. Di ba? So, for us, we believe that Jesus is the Christ. Tumutok po tayo doon na siya talaga ang ibinigay ng Diyos. Ipinanganak ng Diyos. So, dapat makita nila bakit ipinanganak. Bakit hindi na lang nandyan na lang, di ba? Kaso, dahil sa mga katuruan, enough for them. Pero sa atin, hindi lang tayo naging kontento na anak siya ng Diyos. Sinaliksik po natin kung ano ang ginawa. Bakit may Kristo? Diba? Sino siya? Okay? Malulunod ka kapag talagang lalaliman mo pa sangpas. Enough na para sa atin na malaman na siya ang tagapagligtas at kinikilala po natin. But if we going deep, no? Lalamihan pa natin, magugulat po tayo kung bakit tinawag po siyang Kristo. At bakit tinawag siyang anak ng Diyos. At bakit nagkatawang tao pa siya. Okay? Bakit namatay pa siya? Bakit nabuhay pa siya? Tingnan natin, talagang kumpleto. Tinapos talagang from the beginning to the end ay nakita po natin na ganun pala kaligtasan po natin. Okay? Nagmula sa sinapupunan. Okay? Nagmula sa ating Diyos. Kaya ang comparison to those people who denied Christ, yun na yun Kung sino man na nagdi-deny na si Jesus as the Christ and the Son of God, kaya tinawag na nga lang siyang antichrist o liar, di ba? Yung kanilang pagkakilala. They are a liar and antichrist. Sabi po ng 1 John chapter 2 verse 22. Okay? At imposible na sila ay makanig nila ang Diyos, maka-fellowship nila ang Diyos. Hindi po pwede na maka-fellowship po nila ang Diyos. Diba? Simple po yan. Kaya, kasinungalingan yung mga nagsasabi dito na meron sila. Kilala nila ang Diyos. Or meron silang kaugnayan sa Diyos. Simple po yan. Hindi meron sila because yung temporary graces nila, yung grace nila, kaya nagpapasalamat po sila dahil natatanggap po nila. At common naman talaga ang isang tao na magpasalamat kapag merong goods, merong kabutihan na natatanggap. Kaya yun na lang ang magiging makikita po natin that they are connected or they are in line na kilala po nila ang Diyos. Kaya makikita po natin na sila po ay nagsisinungaling kapag sinabi po nila na kilala po nila ang Diyos, kilala nila si Diyos. It cannot be. It's impossible to have fellowship with God. Kaya napakahalaga po mga kapatid, ang isang pananampalataya na meron kay Kristo. Right? Bakit? Kasi ito yung
paraan, ito yung palatandaan that you are born of God. Ayun po sa chapter 5. Ang sino man na sumasampalataya. Okay? Kaya ibig lang sabihin, mahalaga ang pananampalataya kay Kristo para maituring ka na isang anak ng Diyos. Kasi dadaan lahat po dyan. Cannot be. Dahil isa ring kahalagaan ang pananampalataya iyan to please God. Diba? Ayun po sa Hebrew chapter 11 verse 6. Ito naman ay mga memory verses na natin. So, it means faith in Christ is necessary to experience eternal life. Kami din, di buhay na walang kami. Pero, tanongin mo, paano mo nakuha yan? Wala. Di ba? Feeling ko lang. Hindi nakukuha sa feeling ko yan. Nakukuha po yan sa isang paniniwala kung sino si Kristo, bakit nagkatawang tao, bakit tinawag siyang Christ, at bakit tinawag siyang anak ng Diyos. Okay? So, hindi lamang po yun, mga kapatid. At ito rin ang isang kahalagahan, yung ating pananampalataya kay Kristo to overcome the world. Overcome the world. Paano natin mapapagtagumpayan ang sanlibutan? Of course, sa sinner man na mananampalataya kay Kristo. Bakit mo napapagtagumpayan? Because you have Christ. You have God. You have the Holy Spirit. There is someone who lives in us. Right? Kaya nagtatagumpay ang isang tao kung meron siyang pananampalataya kay Kristo. Ano sabi po ng 1 John chapter 4 verse 4? Ang sabi po dito, kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at ang inyong ginaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan. This is the evidence na tayo ay matagumpay dahil meron tayong pananampalataya kay Kristo. Imagine, meron kang ganyang kalakasan, meron kang ganyang kaalaman. Okay? What I mean is, anything with such that strength, na kaalaman na meron tayo, we can do anything God desires to you. Diba? Hindi lamang yung kaya kong mapagtagumpayan ang ganitong kabigat na problema. Diba? Pero yung pinaka-bottom line ko doon, ano man ang dinidesire ng Diyos sa iyo, ay kaya mo na gawin. Right? Or anything God desire of us. Sabi nga ng Philippians chapter 4 verse 13, bagamat ito ay ginagamit ng iba, ay hindi nila nakuha yung tamang konteksto nito. Alright, pwede pa rin. As long na salita ng Diyos yan, ano man ang application mo po yan, ay nangyari. Diba? But for us, ay ginagamit natin po ito because, of course, God so many desires sa atin. May gusto ng Diyos sa atin. Okay? Maraming desire ang Diyos para sa atin.
So, without faith in Jesus as the Christ, the Son of God who came in the flesh, we cannot be born of God. Okay? Hindi tayo mabubuhay. At hindi natin mapapagkagumpalan ang Son of God. Pero nasa inyo yan, pananampalataya yan. Kaya we are called as an overcomers. Okay? Overcomers. Kaya makikita mo sa loob ng simbahan kung sino yung mga overcomers. Okay, kanina parang nakikita ko parang ang lungkot na sa ating music. Tinitignan ko ng bawat isa, parang hindi nagsasalita. Parang nakalimutan na sila yung overcomers. Right? Parang manok na tinuktukan. Ganun sila. Diba? Bagamat hindi naman yung sign na talo na talo, siguro mas lalo pang nandito, nilalaliman pa ang kanyang pagtungo sa Diyos. Right? So, kaya nga, greetings, be rejoice and be joyous. Okay? So, we are overcome the world. So, belief, faith, is one of the authentic test sa Kristiyano. Ba? Pananampalataya ang nagtawid sa iyo. Pananampalataya ang kumilos sa iyo sa lahat ng bagay. Kahit ano ang kinakaharap po natin, pananampalataya pa rin. Kaya ang taong may pananampalataya, siya talaga yung kumikilos, siya talaga yung nagtatagumpay sa lahat ng bagay. No? Pag wala ito, ay talagang talo na. Okay? Talunan ka. To believe in Jesus, the only test of authentic Christian. Okay? Pangalawa, sa inyo na yung pananampalataya. Ayan, kasi dito, sa ating pinag-aaralan, laging dinidiin niyo dyan. Kaya may sinamang pa rin niyo yung pag-ibig eh. Love pa rin eh. No? Kaya ang pangalawang testing na tunay na Kristiyano to o tunay na silang mga Kristiyano, hindi nagbabangayan, simbahan na nagbabangayan, eh, ito yung tinitignan kasi eh. Ito yung marka natin bilang nagsasabi yung mga simbahan, bilang mga Kristiyano. Kaya ito yung commands ng ating Panginoon kasi visibility po ito, nakikita po ito sa bawat isa po sa atin. Ngayon, kung nagbabangayan ng mga Kristiyano o simbahan, eh nasaan ang katunayan na talagang totoong mga simbahan. That's why John, no? Isinama niya po ito yung isang testing ng pagmamahal. That's why lagi na lang sinasabi ni John, kayo mga isa lang, mga magkakapatid. So it must be na mayroong ebidensya in one of us as brotherly love. Kasi marka po ito. It is a mark. It is the one mark being disciple or being discipleship. Marka ito na dapat nakikita po natin. At dapat ma-prove natin po ito because this is a command. Command po ito, a commandment to prove that we are His friends. Kaibigan po natin si Kristo. So John stressed this brotherly love. Okay? Pag wala kasi ito, you are not abiding in the light. As says in 1 John chapter 2 verse
10. No? Imagine yung sequence po nito, yung liwanag po nito, na biglang sabihin, kapag hindi mo ginagawa po yan, hindi mo pinapakita yan, or hindi mo ini-exercise yan, wala ka sa liwanag. Wala ka sa kaliwanagan, nagsisinungaling ka. Wala kang ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi isang ebidensya po ito as being a child of God. No, sabi po dito ng 1 John chapter 3 verse 10. Sabi po dito sa ganitong nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. No? Ebidensya po ito na ikaw ay anak ng Diyos at ebidensya din po ito na ikaw ay anak ng Diablo. At isa pang ebidensya po ito that we are passed from death to live. Sabi po din po ng 1 John chapter 3 verse 48. Diba? Mga kapatid, it is an essential as an evidence of knowing God and being born of God. Ebidensya po ito na kilala mo ang Diyos. Okay? There are people na sinasabi nila, kilala nila ang Diyos and in the service of God, pinapatay, di ba? May mga bansang gano'n. Pinapatay ang mga tao para lang sabihin na serbisyo daw nila ang Diyos. Di ba? Samantalang pinaka-tanya o susi is knowing. Kilala natin ang Diyos kapag iniibig po natin ang mga kapatiran. Diba? Ebidensya po ito, mga kapatid, na kilala po natin ang Diyos. Okay? Kasi mahalaga po ito. That's why John discussed it and described it as unnecessary. Okay? To loving God. Contrast po ito. Pag sinasabi mong mahal mo ang Diyos at hindi mo naman minamahal ang mga kapatid. Okay? Why? Because dapat mahalin din po natin those people or His children who have come from Him. Dahil, ito sabihin, we are commanded to love those. So, kung inaaway po tayo, naaway tayo as a church, still commanded to love them. Diba? But sometimes, they are declaring that they are not brothers. Kasi ginagawa nila ito. Kasi nakikita natin ebidensya na ito. So, ibig lang sabihin itong mga Kristiyano ito. Na umaaway sa iyo, umaaway sa simbahan, yun, natuwa doon. Dahil hindi nila nakita, hindi nila ginagawa yung commandment ng ating Panginoon. Okay? That's why John, isa pong revelation ni John, at magbibigay ito ng kasiguraduhan bilang anak ng Diyos that we have a brotherly love. Bakit? Kasi by loving God means we keeping His commandment. Palatandaan po ito na kapag ginagawa po natin, sinusunod po natin ang utos po ng Diyos, katanayan lamang po na ikaw ay talaga sa Diyos. A child of God. Di ba? Pwede mong sabihin na
minamahal mo ang mga kapatiran o mga ipapagpapalala. Okay? Kung hindi mo naman minamahal yung mga biglang sabi, disasyado. Malabo po yun. Nagsasabi nito. Kasi ito yung ugat eh. Sa lahat, ito yung root. Diba? Kaya lang mo minahal ang kapatid na ito. Ano man ang kanyang naging background. Because yung pag-ibig na yan ay ng-Diyos ay pumunta sa'yo at lumipad sa. Kaya it's amazing things. Mga bagay na ito. Imagine yung pag-ibig ng Diyos na natalaytay sa'yo ay ipapasa mo sa kapatid. Okay? Kaya ito yung katunayan, ang katotohanan that one who truly born of God not only believe in Jesus but also love the children of God. Mga kapatid, necessity po ito, necessary po ito. Okay? Because dito nakasalalay ang ating pagsunod sa kumando ng Diyos. Right? At pangatlo na pagsubok ay yung pagsubok ng obedience, yung pagsunod. That's why John always emphasize sa una pa lang, pinagpipilitan niya po ito para malaman po natin. Because this is an essential. Okay? Essential to have fellowship with the Father. Napakahalaga po ito because kung hindi po natin susundin, hindi tayo sumusunod, imposible na meron po tayong fellowship sa Diyos. Okay? Hindi lamang po yun. It's also essential to knowing Jesus. Dahil po ito, ibig lang sabihin, nagpapakita lamang po na napakahalaga po ito na meron tayong fellowship with the Father, meron tayo, kilala natin ang ating Panginoon, and essential also to love God. Kung hindi naman natin ito ginagawa, paano natin mapapatunayan na ang lahat kung ito ay ginagawa po natin? Dali lang sabihin yun na ako yung sumusunod, pero against naman sa mga ginagawa po natin. Okay? It is an essential abiding in Jesus. Essential having a child of God. No? Kung disregard lahat natin ito at hindi na tayo sumusunod, wala. Puro santa lamang po ang ating binibigkas. Walang katotohanan. Hindi man lang tayo sumusunod sa mga bagay. Right? At huling kahalagahan po nito, yung panalangin po natin, yung answered prayer. How come na masasagot ang panalangin mo? Hindi ka naman sumusunod. Sabi po ng 1 John chapter 3, verse 22. Ang sabi po dito, anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Diyos sapagkat tinutupad natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang ebidensya din po na sinasagot ng Diyos. Kapag tayo po ay sumusunod. So again, John stresses this essential. Ang stress niya po ito, ibig sabihin, ito lahat ang kaganapan ng mga bagay. Okay? Obedience is essential to love the children of God. Essential in loving to God Himself. Okay? Kaya, ito po
po ay pagsubok para sa atin. Na ibig lang sabihin, lahat ng mga utos, those commandments are not burden to us. Ibig lang sabihin, hindi mabigat sa akin itong mga utos na ito. I will come to it. Gagawin ko ito. Hindi ito kabigatan, hindi mabigat po sa atin. Okay? Kasi kung hindi ka sumusunod, mabigat sa iyo ang lahat ng mga utos na yan. Kabigatan sa iyo yan, bigat naman. Pero sa iyo, sa atin, it's not a burden sa atin. Hindi kagaanan po sa atin po ito. And we can do na merong kagalakan sa puso ko. Pero kung kabigatan ito sa iyo, hindi kaya gawin. Sa iyo, bilang matagal ng Kristiyano, grievous ba sa iyo yung lahat ng mga commandments ng Diyos, Panginoon sa atin? Kabigatan ba? Ang grievous ba sa atin? Hindi. Diba? Kagalakan nga sa atin because commandment ng ating Panginoon. Utos ng Diyos sa atin po ito. Kagaanan para sa atin. Kaya tingnan nyo si David, ang kanyang attitude. Okay? Paano niya sinunod o ginawa yung commandment. Diba? At tingpusan po natin bilang isang katibayan na ito ay hindi mabigat, hindi mabigat, hindi ito ay kagalakan sa Kanya. Buksan po natin ang Psalms 19, verse 7 hanggang verse 11. Okay. Verse 7 hanggang verse 11. Sabi po dito, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga katulad ng Panginoon ay totoo at lubos na makatwiran. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Higit ding matamis kaysa pulot, at sa pulot kompyutan na tumutulog. Bukod dito, dinalaan ng lingkod sa pamamagitan nila sa pagsunod sa mundo. May dakilang gantimpala. Isang kagalakan po sa kanya. Di po grievous sa kanya. Di kabigatan sa kanya. Para sa atin, kagalakan ang pagsunod sa mga utos ng tao. Kaya isa pong kahalagaan, isa pong kalinawan yung ating pagsunod. Isa sa tatlo na pagsubok kung talagang authentic ang pagiging Kristiyano natin. At sa ating pagtatapos, ibig lang sabihin, sa tatlong area, we find the proof of authentic Christianity. Nakita po natin yung katunayan saan ay totoong Kristiyano. Kung saan ang pananampalataya kay Kristo
bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao at ang pagmamahal sa mga kapatiran at sa lahat ang pagsunod sa mga inuutos at pautusan ng ating Panginoon. Diba, napakaganda po no, sa bawat isa po sa atin na ito po ay malaman po natin. Ang ibang tao, yung dalawa, ay walang problema. Dalawa. Karamihan, yung dalawang test na binanggit po natin, ay walang problema. Pero yung pangatlo, yun yung problema. At lahat tayo ay maaaring sumabit po dyan. Di ba? Bagamat sumusunod tayo, o minsan naman ay hindi, minsan naman hindi natin nagagawa. So, may problema pa rin. Di ba? Iba ay naniniwala ako sa dalawang test. Pero yung pangatlo, medyo nahihirapan. Pero kung talagang totoong tayo ay anak ng Diyos, tunay na mananampalataya at really believe in Jesus, kung sino si Jesus, kung sino ang pagkakilala po natin sa Kanya, okay? At nakita mo, nalaman po natin na si Kristo ay namatay para sa iyong kasalanan, sa kasalanan. Wala naman sinabi sa Bible na si Kristo namatay sa iyong kasalanan. Pero sa mga makasalanan, di ba? Hindi po grievous sa atin ang mga commandments po. Hindi po ito kabigatan para sa atin. Okay? It means the commandments of the Lord will not be grievous para sa atin. Dahil sabi ng John chapter 4 verse 15, if you love me, keep my commandments. Ito yung utos as the passive, the test of authenticity of Christian. Ay laging nakakakita po. Katunayan, tunay ang ating Christian. Pananampalataya na meron tayong buhay. Kaya nga sinigurado na ito ni Jan. Sa moment na ikaw ay kumikilala kay Kristo, tinatanggap mo ang kanyang ginawa, automatically meron ka ng buhay na walang kaya hindi niya pinagdidikdigan niya. Gusto niya lang malaman po sa atin, pero bakit niya in-emphasize ang mga bagay po? To know na kung talagang meron ka. Kasi bunga ito ng ating asam tinikingking yayakan na pangako. John chapter 5 verse 10. Taste it po sa akin. Tayo na naman. Kami yung Diyos ay nagpapasalamat sa kapahayagan ng iyong mananasalita sa mga katotohanan po ito na aming natunghayan bilang mga Kristiyano, bilang mga nagpapahayag na ang mga anak mo ay muli sinubukan ang tunay na pagiging Kristiyano po. At doon lamang po kami ng testimony dapat po namin yakapin, gawin, ipakita na meron kami ito.
Diyos. Muli ay pinag-reward niyo po sa amin na bakit pipili ako na lumalakad tungo sa aming inaasam ay dapat makita po ito ng mga mata ito. Kristiyano sa ito. Kaya salamat po sa paalala po sa amin. Ano po ulit? Ulihin ka